Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Bago ako magsimula ay hayaan niyo munang batiin ko ang aking mga subscribers, mga viewers at yung mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel. Sana po kayo ay mawili dito, makapag-subscribe, makapanood pa ng aking mga darating na vlogs. Kung nagustuhan niyo ang vlog ko ngayon, paki-like niyo po at paki-share. Okay. So, ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay yung sitwasyon na kung saan ang seller ng lupa at ang buyer ay parehong nasa abroad. So, ano bang dapat gawin? Halimbawa, sila ay nagkaayos na, nagkabentahan na ng lupa at nagkabayaran na. So, paano ang documentation? Okay, so yan. Pag-usapan po natin yan. Kung parehong ang seller at buyer ay nasa abroad, ano po? Yan, kung sila ay nasa isang bansa, ano po? At parehong magkasama sa trabaho o yung kahit hindi magkasama sa trabaho pero within a particular area sa abroad ay ang pwedeng gawin, pwede sila naman magpagawa ng deed of absolute sale pero pupunta sila sa consulate office ng embassy ng Philippines para doon mag-execute ng deed of absolute sale ng property na binibili nila dito sa Pilipinas at ibinebenta rin dito sa Pilipinas. Doon yung gagawin sa consulate office. Papagawa ng deed of absolute sale. Siyempre, kompleto rin dapat yon yung mga detalye. Alam na yan sa consulate office. Dapat meron tayong Xerox copy man lang ng title, na-check na natin napacheck na natin dito sa Philippines yung lupa, kung may mga occupants o wala. Alam na natin lahat yan. So, ang documentation lang na kailangan pumunta tayo sa consulate office para doon tayo magpagawa ng deed of absolute sale. Yun naman ay notaryhin, i-recognize i-approve at i-recognize ng consulate office ng Embahada ng Pilipinas. So, yung deed of absolute sale na yan ang gagamitin dito sa Philippines para ma-transfer ang title sa pangalan ng buyer. Of course, with the deed of absolute sale, meron din tinatawag na acknowledgement receipt. Mahalaga po yan. Para sa paglalakad dito, pag pinadala na yung mga dokumento, yung maglalakad na merong special power of attorney, ay yung madali niya may process ang transfer of title sa buyer. Okay. So maaaring tatlo ang pwedeng ipagawa sa consulate office, yung deed of absolute sale, yung acknowledgement receipt, tsaka yung special power of attorney para dun sa magta-transfer ng title dito sa Philippines. Okay. So, as usual, ganun din yung mga requirements. Dapat meron tayong mga tax identification number, meron tayong mga IDs with at least 3 signatures na nakalagay sa photocopy. Doon sa papel na kahit photocopy lang yung ID with 3 original signatures ng buyer at seller. Okay, yan yung one incident. One situation. Halimbawa naman, magkaiba ng bansa. Kaya lang, magkaibigan sila dito sa Philippines pagkatapos nagustuhan ng buyer yung lupa ng seller at yun namang seller ay willing to sell. So, nagkaroon sila ng arrangement na bentahan ng lupa na dito sa Philippines ang property. Okay, hindi sila makakagawa ng deed of absolute sale dahil kailangan yung parties humaharap yan pareho sa lawyer, no? Ngayon, kung yung isa nasa ibang bansa, yung isa nasa ibang bansa rin, so hindi sila makakaharap pareho ng sabay. So, ang ginagawa ay dapat mag-execute
ng special power of attorney ang seller at ganun din naman ang buyer designating somebody or a representative in the Philippines para sila ang makipag-transact dito. Sila yung magpapagawa sa isang lawyer notary public ng isang deed of absolute sale, acknowledgement receipt, at yung kung ano ba nga yung special power of attorney rin na maglalakad naman ng mga dokumento. So, anong gagawin nga ulit? Yung seller na nasa ibang bansa, ipapagawa siya ng SPA, delegating a representative to sign the deed of absolute sale here in the Philippines. Yun namang buyer, ganun din. Magpapagawa siya ng special power of attorney sa consulate office, ipapadala niya yun dito sa Philippines. Pag minsan sa ibang bansa, yung tinatawag na apostille. Anong ibig sabihin nito? Magpapagawa lang ng special power of attorney sa isang notary publics abroad. Tapos yun ay dinadala sa Secretary of State to process the apostille. Yun yung ipapadala naman dito rin sa Philippines para it's a form of ganun din, special power of attorney for somebody to sign the document dito sa Philippines. Ano po? Okay. So, iyan yung documentation na kailangan. Kung halimbawa nagbayaran na sila, kahit yung una nating example, yung parehong nasa same country, nagkabayaran na sila doon, wala namang issue yan. Pwede naman silang gumawa lang ng isang private document na received the amount of 2 million pesos o halimbawa in dollars ang kanilang bayaran ay let's say $50,000. So, yun. Pwede sila naman doon ay magbayaran. Pero ang documentation nito ay dapat, kung hindi sa consulate office dapat gagawin, ito ay dapat gagawin dito sa Philippines. Before a lawyer notary public. Paulit-ulit na po tayo dyan na yung ating mga kababayan na kung saan nagpupunta ay magkakaproblema pa kayo pag hindi niya yung dokumento o yung deed of absolute sale ay hindi gawa ng isang lawyer, notary public. Maaaring may kulang sa deed of sale, magpabalik-balik kayo sa BIR, assessor, RD. Mas maigi o mas mainam na pumunta kayo sa lawyer, notary public para mas kabisado ng mga lawyers, notary public ang paggawa ng deed of absolute sale dahil yon ay kakailanganin sa transfer of title papunta sa buyer. Okay, so sana po ay maliwanag yan sa ating lahat. Ngayon, ano pa ba ang maaring pwedeng gawin? Halimbawa nga ang seller at ang buyer ay parehong nasa abroad. Well, bukod dyan, basta't ang mahalaga naman kasi kung merong meeting of the minds na ang seller at buyer, yun nga nagkabayaran na, all they have to do is yun, magpadala na lang ng SPA dito sa Philippines. Ngayon, kung isa lang yung nasa abroad, nandito yung buyer, let's say nandito ang buyer, ganun pa rin, yung seller magpapadala ng SPA sa representative niya para mag-execute ng deed of absolute sale. Kung baliktad naman, ang buyer ang nasa abroad, tapos ang seller nandito sa Philippines, ganun din, yung buyer magpapagawa ng SPA sa abroad, sa consulate office or through apostille, ipapadala niya rito sa representative niya dito sa Philippines to execute the deed of absolute sale. Okay, so sana po nakuha niyo yan. Yung ating mga kababayan na nasa abroad, mga OFWs natin, yung mga immigrants, yung mga ang tawag ba dito, yung hindi pa permanent permanent residents lang sa abroad at willing pa sila to buy properties in the Philippines. So, yan lang po ang dapat nating gawin. Okay, so
Sana po meron kayong nakuha ngayon sa akin at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod ko vlog. Maraming pong salamat.